Hello! Welcome back. Nandito naman tayo sa question and answer. Pagbibigay ng advices, pag-share ng mga opinions. At ang oras dito sa Alexandria, Egypt ngayon ay 1:40 p.m. Monday, October 20. Ayan, nag-aantay kasi ako ngayon sa pagdating ng mga anak ko. Kaya, pwede akong magbasa, magbigay ng advice habang wala pa sila. Kasi kapag nandito na sila, mahirap nang gumawa ng vlog. So, itong topic natin ngayon. Ang kwento ni Hanif Sarip. Thank you very much sa mga nagsisend sa akin ng mga stories nila. Alam niyo ba na marami kayong natutulungan sa mga experiences ninyo, sa mga stories ninyo, marami ang nabubuksan ng isip. Kapag nagkukwentuhan tayo, nagbibigay ako ng suggestions, ng opinions. Alam nyo ba, yung mga walang experience sa love life, walang experience sa ibang lahi, lalong-lalo na sa mga Arabo, nabubuksan ang isip nila. Yung iba, nag-stop. Yung iba naman, continuous. So, depende sa advices natin at sa sitwasyon nila. Ngayon, yung mga kwento nyo, hindi lang nakakatulong sa akin, pati rin sa mga naliligaw ng landas o kaya hindi makapag-isip ng tamang paraan o tamang desisyon. Basahin na natin. Hello po ate, Assalamualaikum. May tatanong lang sana ako. May boyfriend din ako na Masri. Nasa Jordan po siya. Ngayon, isa din akong Muslim katulad niya. Pero ang sabi niya sa akin, magsasama lang daw kami. Pero hindi daw muna kami pwede ikasal. Dahil sa kadahilan ng siya po ay nag-support sa pamilya niya. May dalawa po siyang anak. Yung asawa niya ay patay na po. Sa sitwasyon niya ngayon, sobrang hirap po dahil may cancer po ang mama niya. Oh my God. Hindi po kasya ang sahod niya sa ngayon. Ano po ba dapat kong gawin? Bibitaw na lang po ba ako sa kanya? Pa-advise naman po. Ayan ang kwento niya. Tapos may dinagdag pa siya. Ito, basahin ko ang dagdag. Alam ko po na mahal niya ako dahil 24/7 po siyang tumatawag sa akin at alam ko din na wala siyang tinatago sa akin. Yun lang po talaga ang hindi ko matanggap. Maingay sa labas. Na hindi daw niya muna ako papakasalan dahil sa kadahilan ng wala siya. Pero which is alam ko naman po talaga kasi siya po lahat ng sumusuporta sa pamilya niya, lalo na may anak at nanay siya na may cancer po, nagagamutan. Ano po ba dapat kong gawin? Gusto ko sana alisan siya. Ayan, alam mo, kung hindi pa kayo nagli-live-in, ay, huwag ka nang pumayag makipag-live-in sa kanya. Kasi walang kasagutan. Kung mahal mo naman siya, pwede naman kayong magkarelasyon na hindi kayo nag-live-in. Mag-antay ka, Muslim ka naman, alam mo yung bawal sa mga Muslim. Kung nagli-live-in naman kayo, siguro dapat umalis ka muna sa puder niya hanggang sa masigurado mo na pakakasalan ka niya. May future ka sa kanya. Alam mo ako, nagtataka ako kasi kung wala na siyang asawa, patay na, at meron siyang ina na may cancer, may sakit, di ba dapat mas mapabilis nga yung pagpapakasal niya sa'yo? Kasi may tutulong sa pag-aalaga ng mga anak niya at sa pagsuporta ng nanay niya. Okay, kalimutan natin yung una kong sinabi. Pero di ba, mag-isa lang siyang sumusustento sa may cancer niyang ina at sa dalawa niyang anak.
Pero bakit gusto niyang makipag-live-in sa'yo? Di ba another expenses yun? Hindi ko sinasabing huwag kanyang gastusan. Pero, ang iniisip ko, baka it's another trick para meron siyang idahilan kung bakit hindi ka muna niya pakakasalan. Alam mo ba, dito sa Egypt, naniniwala sila na kapag marami kang problema, hindi matapos-tapos ang problema mo, may ginagawa kang hindi tama, katulad ng pakikipag-sex sa hindi mo asawa, o kaya pag-live-in. Ayan. Kaya, dapat naisip niyo yun. Para hindi madagdagan yung problema niya, gawin niyang maayos ang pakikisama niya sa'yo, pakasalan ka niya. Marami namang nakikipag-live-in ng mga Muslim. Pero, mabigat sa kalooban nila yon. Lalong-lalo na yung mapagdasal ng Muslim. Lagi nila yung iniisip. Kaya makikita mo sa kanila, hindi talaga sila all out sa saya. Hindi sila vocal sa nararamdaman nila. Marami silang iniisip. Minsan nakikita mo, tahimik. Kung ako ang tatanungin mo, think about yourself first. Kasi may ibang love na parang pencil. Kapag sinulat mo, nabubura. Kapag hindi mo nararamdaman na secured ka, nabubura yun. Kapag hindi mo nararamdaman na respected ka, yung pagmamahal mo, nabubura yun. Kapag hindi mo naramdaman na ikaw ang priority, unti-unti yung nabubura. Kaya, be very selective at isipin mo talaga kung ano ang mas maganda para sa'yo bago mo isipin ang sa iba, kasi buhay mo yan. Huwag mong isipin na selfish yun, kasi lahat tayo nagsusurvive dahil sa tulong ng sarili natin. Hindi ba? May tutulong ba sa'yo kapag na broken heart ka, nabuntis ka, tapos iniwan ka na lang? May tutulong sa'yo? Di ba? Tutulungan mo sarili mo. Kaya think about yourself. At hindi ko rin mention na kailangan alamin mo talaga ang totoo. Siyempre, paano mo nga naman malalaman ang totoo kung nasa malayang lugar ka, wala ka sa Egypt? Pero, sa mga sinasabi niya, kailangan be aware ka. Huwag ka agad maniniwala. Huwag nating hayaang takpan yung mga mata natin, tapos isarado yung mga isip natin. Nakausap mo na ba yung mother niya? Nakausap mo na yung family niya? Kailangan mong gawin yun para malaman mo yung totoo. Huwag kang maniniwala kaagad sa sinasabi ng isang tao na hindi mo naman nakilala yung background niya. You have to know his background to know him kung nagsasabi pa siya ng totoo. Lagi nating i-insist yung karapatan natin bilang babae. Lalong-lalo na kung mag-e-enter kayo ng marriage. Sabihin niyo yung mga gusto niyo, yung mga ayaw nyo, ipaliwanag ninyo kung bakit ninyo gusto to o bakit ninyo ayaw to. Magkaroon kayo ng agreement. Kasi kung pababayaan ninyo na sa umpisa pa lang binibreak na yung mga rights nyo, paano pa kung nasa process na kayo ng marriage? Di lagi kayong ibibreak hanggang sa malugmok kayo, mawalan kayo ng lakas, makipaglaban, at ma-oppress kayo. Hindi dapat kayo na-oppress ng asawa ninyo. Dapat balance lang. Kasi parehas kayong importante. Kaya nga kayo partner, at alam yan ng mga Arab men na haram. Hindi mabuting i-oppress ang mga asawa. Kailangan ibigay ang nararapat para sa kanila. Nasa babae yun kung i-impose niya yung mga karapatan niya. Kasi maraming kalalakihan nagkukunwari na hindi nila alam. Ngayon, ang first demand mo sa kanya, I want to be a legal wife. Ganon. Before I live with you. Ngayon, yung second demand, saka na. Pwedeng ganito. I want to have a part of your income. Diba? Kasi karapatan mo yun. Legal wife ka. Ngayon, kung hindi ka legal wife, anong karapatan mo humingi ng mga ganong rights? Kaya nga, legal. Diba?
Siyempre, kapag legal ka, pwede kang, kung ano-ano mang mangyari, pwede kang magsampa ng kaso sa korte. Pwede kang humingi ng mga rights mo sa korte. Ganon yun. 'Di ba? Naisip nyo ba yun? Kapag hindi kayo legal, kahit kailan pwede kayong itapon. Pwede kayong iwanan. Pero kapag legal kayo, may proseso. Ayan. Okay? Sana may natutunan kayo sa video na to. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Have a good day. Bye!